Alhamdulillahi wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da alladhi hamala liwa ad-da'wa wa ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Salawatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mga kapatid sa panampalatayang Islam ay muli na naman tayo magbibigay ng paalala at walang sawang pagbabahagi ng mga katuruan ng Islam. At inshallah sa pagkakataong ito, ating itatalakay ang ito talaga ay malimit na nangyayari sa mga kalalakihan na lalo na may mga asawa, may mga magulang sa kanilang mga anak, at gayon din kapatid sa kanilang mga kapatid na kababaihan. So, malimit na nangyayari na pinapayagan ng mga kapatiran natin na kalalakihan ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na kababaihan, ang kanilang mga kapatid o sinumang kababaihan nasa ilalim ng kanilang pangangalaga na gumawa ng mga hindi ka nais-nais na hindi alinsunod sa batas ng Islam. Halimbawa na lamang ay okay lamang na hindi ka maghijab pag lumabas ka ng bahay, okay lang na magsuot ka ng mga di kaaya-ayang damit o sexy dress, ika nga, mga ipapakita yung mga halos makita na yung mga aurat at iba pa. Tulad na lamang ng panghubog ng katawan at iba pa. Okay lang na makihalubilo ka sa kalalakihan. So, yung mga ganito o ano pa mga bagay na katulad nito, kanilang pinapahintulutan o di naman kaya ay pinapayagan nila na gumawa ang mga kababaihan na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. So, ito yung ating magiging topic sa araw na ito dahil ito ay mahalaga at maraming mga Muslim ang hindi nila pinapangalagahan ang bagay na ito. Hindi nila iniingatan ang bagay na ito at isinantabi lamang nila at hindi binibigyan ng tinatawag na pagpapahalaga. Dahil ito ay ayon sa iba, ito ay slight lang, walang problema. At iba naman ay talagang ay halos pinahintulutan nila na gumawa ang kanilang mga kababaihan. So ano bang sinasabi ng Sharia patungkol dito mga kapatid? So ang term na ito sa Arabic, ito yung tinatawag na ad-dayyuth. Dayyuth. Ito yung pagsasawalang kibo, hingil sa mga masasamang asal ng kababaihan, hingil sa mga masasamang kaugalian ng kababaihan, hingil sa mga masasamang gawain ng kababaihan. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi sa hadith? Ano ang sinasabi ni Propeta Muhammad bilang babala sa atin? Ito'y paalala sa aking sarili bilang isang ama, o bilang isang magulang, bilang isang asawa, bilang isang kapatid. At sa ating lahat, mga kapatid, lalo mga kalalakihan ng mga mananampalataya. Si Ibn Umar ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Thalathatun qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala alaihim al-jannah. Mudminul khamr wal 'aq wal ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabith." May tatlong taong pagkakaita ng Allah ng paraiso sa araw ng paghukom. Ang isang umiinom ng nakalalasing, yung sabi nating laging umiinom ng alak. Ang isang suwail sa kanya mga magulang. At ang isang umaayon sa mahalay na asal ng kanyang kapamilya. Ito yung ad-dayyuth. At merong isang narration ng hadith, isa pang narration ng hadith na matatagpuan sa kay Nasa'i, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjila wal ad-dayyuth." Tatlong tao kailanman ay hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Hindi siya titingnan sa araw ng paghukom. Una, yaong mga suwal sa kanilang mga magulang. Pangalawa, yaong mga kababaihan na ginagay nila ang kalalakihan. Yung pangatlo, ito yung dayyuth. Ito yung mga nagsasawalang kibo o
nagpapahayag ng pag-sang-ayon hinggil sa masamaang gawain o kahalayan ng asal o ginagawa ng kanilang mga kababaihan. Isa sa maraming halimbawa nito sa makabagong panahon ngayon ay ang mga kalalakihang nagbubulag-bulagan sa pakikipag-ugnayan ng kanilang mga kababaihan o mga anak at mga asawa sa mga lalaking hindi nila mahram at nakikipag-usap sa kanila sa paraang mailalarawan nating napakaromantiko. Subhanallah. Yan na ngayon, nagsisilaparan sa chats, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, at marami pang ibang pamamaraan, Yahoo, through texting, na hinaayaan nila ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, mga kapatid, na kababaihan na makipag-interchange ng mga romantikong, sabihin natin mga romantikong tinatawag na message, ika nga. Okay? Walang problema makipag-interchange ka ng mensahero kapag ito ay may mapapakinabangan sa pananampalataya. Halimbawa, yung pagtatanong tungkol sa Islam, yung mga tungkol sa rulings, pagdating sa mga bagay na yung paghingi ng tinatawag na direction at iba pa. Pero yung may halong romantiko na nagdudulot ng fitna sa bawat isa, so karamihan sa mga kalalakihan ng mga mananampalataya ay hinaayaan nila, sinasabi nila okay lang yan, bata pa, subhanallah. So ito ay di ka nais-nais na gawain. Gayon din, hinahayaan ng isa sa kanya mga kapamilyang babae na mag-isang kasama ang isang lalaking hindi niya mahram. Pagbibigay ng pahintulot sa kanila mag-isang nakaupo sa sasakyan ng kanilang tsuper o sa ibang manggagawa na mayroon namang tinatawag na opsyon. Kasama rin dito ang pahintulutan silang lumabas ng bahay na hindi nakapagsuot ng hijab, hindi nakapagsuot ng tinatawag na Islamic dress. Okay lang yan, maglumabas ka ng tinatawag na hindi nakahijab, basta mag-ingat ka. So, hindi gano'n, subhanallah, ito ay tinatawag na the youth. Ito ay pagsang-ayon sa kahalayan na gawain na hindi makatarungan o hindi binapabura ng Islam. Okay, pagpapahintulot na magsuot na hindi nakapagsuot ng hijab ng maayos na sadyang pinagtutuunan ng pansin ng kalalakihan, lalo na sa panahon ngayon. Gayon din, ang pagpapahintulot sa kanilang magdala ng malalaswang pahayagan at pelikula sa loob ng kanilang pamamahay, mga kapatid. Okay? So, dito ay natuklasan natin yung karumal-dumal na mangyayari sa kanya sa araw ng paghukom. Una ulitin ko, ipagkakait ng Allah sa kanya ang pagpasok ng paraiso. Doon sa hadith na ipagkakait sa kanya ang paraiso o hindi siya makakapasok sa paraiso, ay merong dalawang punto na dapat malaman sa hadith na ito batid sa pagpapaliwanag ng mga ulama. Una, talagang ipagkakait ng Allah sa kanyang paraiso at siya ay makakapunta ng impyerno, alatul, kung ito ay talaga gagawin niyang legal, instead na illegal ang gawain na the youth. Okay? Halimbawa kayo, pinahintulutan kita na yung gumawa na maganyan, na gumawa ka na mga kahalayan, sapagkat ang pagpapahintulot sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah, ito ay labas sa Islam. At sino mong gumawa nito ay labas na sa Islam. So, ito ay paliwanag ng mga ulama. So, kapag ginawa niya ito at hindi nakapagtauba, hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah at namatay dito, sa araw ng paghukom, hindi siya papasukin ng Allah sa paraiso. Pangalawang punto dito ay hindi siya pasukin ng Allah sa paraiso ibtidaan. Sabihin ng ibtidaan bilang panguna sapagkat lilinisin muna siya ng Allah sa pamamagitan ng impyernong apoy ayon sa kanyang ginawang the youth at hindi niya hininga ng kapatawaran ang kanyang ginawa dito sa daigdig. At pagkatapos eventually ay papasukin siya ng Allah sa tinatawag na paraiso. Inshallah subhanahu wa ta'ala. But of course, hindi siya kabilang doon sa mga nangunang papasok ng paraiso dahil sa kanyang gawain. So, dito naway magbigay aral sa atin, higit lalo sa mga kalalakihan, mga ama at mga magulang, mga asawa at mga kapatid, na huwag tayong walang kibo na lamang sa mga bagay na nakikita natin na ginagawa at ina-adapt ng ating mga kababaihan, ng ating mga asawa, ng ating mga anak na kababaihan, ng ating mga kapatid. Sapagkat
walang duda ay tayo ay mahuhulog sa ganitong uri ng banta, sa ganitong uri ng kapahamakan at balang araw pagsisisihan natin sapagkat tingnan mo na lamang yaong mga taong pinapahintulutan nila ang kanilang mga kababaihan na gumawa ng kahalayan ay dahil tinuturing nila ito na ito'y maliit lang. So saan ba naghahantong? Nahahantong sa pangangalunya, nahahantong sa kapahamakan. Tingnan mo na lamang ngayon nangyari sa ating bansa. Subhanallah. Araw-araw na lamang, minuminuto, may nabalitaang pinatay, may nabalitaang ginahasa, hinalay, at pagkatapos pinatay. Bakit? According sa survey, sa kanilang survey mismo, na kabilang sa kadahilan at nangunang kadahilanan ay ang pagsuot ng kababaihan ng hindi kaaya-ayang damit. So, ngayon, kapag pinahintulutan natin ang ating mga kababayan na ganito, walang problema, huwag kang mag-hijab, okay lang, dahil tunay na tayo ay itinutulak natin ang ating kababaihan na gumawa ng kapahamakan at sa mga bagay na kanilang ikapapahamak. Okay? So naway nagbibigay sa atin ng aral o kunting kaalaman ng mga bagay nito at paalaala sa atin lahat. At inshallah, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain at gayon din ibilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabuting gawain sa timbangan ng mabuting gawa sa araw ng paghukom at patawarin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Allahu a'lam. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullah.